Bago siya naging alamat ng Hollywood at hari ng martial arts cinema, si Bruce Lee ay isang simpleng binatilyong mahilig makipagbasagan ng mukha sa lansangan ng Hong Kong. Kilala siya ngayon bilang isang cultural icon at martial arts legend. Ngunit tulad ng lahat ng dakilang mandirigma, nagsimula rin siya bilang isang estudyanteng may gurong nagtuturo. At ang gurong iyon ay walang iba kundi ang Wing Chun Grandmaster na si Ip Man. Bago pa dumating ang mga eksenang puno ng matitinding sipa, sigaw, at bilis ng kamao sa pelikula, may totoong kwento sa likod ng alamat. Ang batang si Bruce Lee ay hindi pa ang dragon na kilala ng mundo. Isa lang siyang pasaway na kabataan na may likas na tapang pero kulang sa direksyon. Hanggang sa isang araw ipinakilala siya ng kaibigan niyang si William Chung sa isang tahimik ngunit matapang na guro ng Wing Chun. Doon nagsimula ang ugnayang magbabago hindi lang sa kanilang buhay, kundi sa kasaysayan ng martial arts mismo. Ngunit para maintindihan ang pinagmulan ng lahat, kailangan muna nating bumalik ang simula sa buhay ng taong naghubog kay Bruce Lee bago pa man siya sumikat bilang simbolo ng lakas at bilis. Isang taong ang pangalan ay naging batayan ng respeto sa mundo ng martial arts. Si Ip Man, ang guro na nagturo hindi lang kung paano lumaban, kundi kung paano magdisiplina, magpakumbaba, at gamitin ang katawan bilang kasangkapan ng isipan. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa mga suntok o sipa. Ito ay tungkol sa pagpasa ng kaalaman, pagkakabuo ng isang alamat, at ang malalim na ugnayan ng guro at estudyante. Sa video na ito, tatalakayin natin ang simula ng lahat. Mula sa mga unang hakbang ni Ip Man bilang batang mandirigma hanggang sa araw na tinanggap niya sa ilalim ng kanyang pakpak ang isang kabataang magpapabago sa buong mundo, ang batang tinawag na Bruce Lee. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon, simulan na natin. Si Ip Man ang naging tulay ni Bruce Lee mula sa pagiging palaban na kabataan tungo sa pagiging alamat ng martial arts. Pero bago pa man siya maging guro, may sarili rin siyang mahabang kwento ng pagsubok at pagtitiyaga. Ipinanganak si Ip Man noong October 1, 1893 sa Foshan, Guangdong, China. Lumaki siyang may kaya bilang pangatlo sa apat na magkakapatid. Maginhawa ang buhay nila. Edukado, may bahay at may mataas na posisyon sa lipunan. Pero kahit nasa gitna siya ng karangyaan, iba ang hinahanap ng puso niya. Hindi siya kontento sa pag-aaral lang ng mga libro. Sa murang edad na 12, tinawag siya ng martial arts. Doon niya nakilala ang isang kilalang Wing Chun master na si Chan Washun. Si Chan ay isa sa mga iginagalang na guro sa Foshan at si Ip Man ang naging ika-12 at huling estudyante nito. 3 taon siyang nag-aral sa ilalim ng kamay ng matandang guro. Araw-araw paulit-ulit niyang inuulit ang parehong galaw, ang parehong sipa, ang parehong anyo ng disiplina. Pero pagdating ng 1909, tinamaan ng stroke si Chan Washun at napilitang magretiro. Para kay Ip Man, naputol bigla ang mundo niya. Pero hindi doon natapos ang kanyang paglalakbay. Inilipat siya sa isa pang magaling na estudyante ni Chan, si Nang Chung Sok. Sa ilalim ng panibagong gabay na ito, lalo pang hinasa ni Ip Man ang kanyang Wing Chun. At habang tumatagal, lumalalim ang pagkaunawa niya hindi lang sa kung paano lumaban, kundi kung bakit kailangang lumaban. Sa edad na 16, lumipat siya sa Hong Kong at nag-aral sa St. Arthur Stephen's College, isang paaralang para sa mga anak ng elite. Doon niya nakilala si Leong Bic, isang kaklase na may koneksyon sa mundo ng martial arts. Isang araw inimbitahan siya ni Leong na makipag-sparring sa isang kaibigan ng kanilang pamilya. Kumpiyansa si Ip Man, sanay siyang manalo. Pero pagdating sa laban, mabilis siyang natalo. Hindi siya makasabay sa bilis, sa timing, sa kontrol. Humingi siya ng rematch pero muli siyang pinabagsak. Sa sobrang hiya, halos gusto niyang itago ang alam niyang Wing Chun. Ilang araw lang ang lumipas, lumapit si Leong at sinabi ang nakakagulat na katotohanan. Ang taong tumalo sa kanya ay anak pala ng guro ng unang guro niya, si Chan Washun. Doon nagbago ang pananaw ni Ip Man. Imbes na umalis, lumapit siya kay Leong Bic para magpatuloy ng pagsasanay. Mula noon, araw-araw siyang nagpakumbaba, tinanggap ang bawat pagkakamali at pinagbuti ang bawat galaw. Hanggang sa pumanaw si Leong noong 1911, dala ni Ip Man ang lahat ng natutunan niya. Hindi lang lakas kundi karunungan. Pagdating ng 1916, sa edad na 24, bumalik siya sa Foshan at naging pulis sa ilalim ng nationalist government. Pero kahit abala sa serbisyo, hindi niya iniwan ang martial arts. Wala siyang sariling paaralan, pero lihim niyang tinuruan ang mga kasamahan, mga kaibigan, at pati mga kamag-anak ng mga teknik ng Wing Chun.
Hindi niya alam, ang mga simpleng aral na iyon ang magiging binhi ng isang alamat. Isang aral na balang araw ay magpapasiklab ng apoy sa buong mundo sa pamamagitan ng kanyang magiging estudyante. Ang batang magdadala ng Wing Chun sa Hollywood sa Amerika at sa puso ng bawat manonood, si Bruce Lee. Sa panahong ito, ilan sa mga pinakakilalang estudyante ni Ip Man ay sina Liu Chao, Kuang Yu, Kwok Fu, Lun Kai-chan at Lu Ying. Sa lahat si Cha Kuang Yu ang itinuring na henyo dahil sa pambihirang talento niya sa Wing Chun. Pero kalaunan pinili niyang iwan ng martial arts at pumasok sa mundo ng negosyo. Dahil dito nagkaroon ng puwang sa linya, pero hindi dito nagtapos ang kanyang pamana. Ang mga estudyante niyang sina Kwok Fu at Lun Kai ang nagpatuloy na ikalat ang Wing Chun, hindi lang sa Foshan kundi sa buong Guangdong. Habang patuloy na lumalago ang sining ng Wing Chun sa kamay ng kanyang mga alagad, si Ip Man naman ay nagsimulang mamuhay ng tahimik. Pinakasalan niya si Cheong Wing Sing at nagkaroon sila ng 4 na anak, 2 lalaki, sina Yip Chun at Yip Ching, at 2 babae, sina Yip Nga Sum at Yip Nga Wun. Ngunit dumating ang giyera. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang Sino-Hapones noong late 30s, nasangkot si Ip Man sa gitna ng kaguluhan. Pumanig siya sa Kuomintang, ang Nationalist Party ng China. Walang malinaw na detalye tungkol sa eksaktong ginawa niya. Pero may mga ulat na nagsasabing sumali raw siya sa Central Bureau of Investigation and Statistics, isang sangay ng Nationalist Intelligence Service na nag-iimbestiga at nagsasagawa ng espionage kontra sa mga kalaban. Ayon sa ilang kwento, ipinadala raw siya sa Guangzhou noong 1938 bilang undercover agent at kalaunan ay bumalik sa Foshan para ituloy ang lihim na operasyon. Pero maraming historia nang nagsasabing malabo itong mangyari. Mas kapani-paniwala raw na nagtago lang si Ip Man kasama ng kanyang estudyanteng Kwok Fu habang pinakamatindi ang digmaan. Pagkatapos ng gyera, bumalik si Ip Man sa Foshan at muling nanungkulan. Ngayon naman bilang captain ng local police patrol. Kasabay nito, sinimulan na rin niyang sanayin ng kanyang anak na si Ip Ching sa Wing Chun. Ngunit sa 1949 nagbago ang takbo ng China. Nanalo ang Communist Party sa Civil War at nagsimulang mamuno sa bansa. Bilang dating kasapi ng Kuomintang, napunta si Ip Man sa alanganin. Kaya sa huling bahagi ng 1949, pinili niyang tumakas papuntang Hong Kong kasama ang kanyang pamilya. Isang mabigat na desisyong naglayo sa kanya sa lahat ng nakasanayan niya. Pagdating nila sa Hong Kong noong 1950, pansamantalang bumalik si Cheong Wing Sing at ang mga anak sa Foshan para kunin ang ilang mahahalagang papeles. Pero bago pa sila makabalik, tuluyan nang isinara ang hangganan ng China at Hong Kong noong 1951. Mula noon, hindi na muling nagkita sina Ip Man at Cheong. Doon siya tuluyang naulila sa asawa, isang sugat na dala niya habang buhay. Sa edad na 56, humarap si Ip Man sa panibagong laban. Hindi na ito laban ng kamao, kundi laban ng buhay. Wala siyang trabaho, walang pera, at wala ring koneksyon. Ang dating kapitan ng pulis sa Foshan ay tila walang puwang sa Hong Kong. Subalit sa tulong ng ilang kaibigan, nakahanap siya ng trabaho sa isang restaurant. Isang simpleng hanap buhay na magiging daan para makilala niya ang Hong Kong Restaurant Workers Association. Sa Hong Kong tila nagsisimula pa lang muli ang lahat para kay Ip Man. Sa una nagtatrabaho siya sa isang restaurant, tahimik, simpleng tao at walang nakakaalam ng tunay niyang galing sa martial arts. Pero sa lugar na yon, mayroong martial arts club na pinamumunuan ni Leong Xiong, isa ring kilalang praktisyoner ng Wing Chun. Sa kabila ng pagkahilig ni Ip Man sa sining ng pakikipaglaban, pinili niyang itago muna ang kanyang kakayahan. Ayaw niyang ipakita agad ang kanyang nakaraan o ang galing na dala niya mula sa Foshan. Ngunit higit sa lahat may mas mabigat siyang laban na hindi alam ng marami, ang kanyang bisyo sa opium. Noong panahong iyon karaniwan pa itong droga sa China at Hong Kong. Madaling mabili sa black market pero napakamahal. Dahil dito, unti-unting nauubos ang kinikita niya. Lalo na't nagpapadala pa siya ng pera sa kanyang pamilya sa Foshan. Sa pagnanais niyang mabuhay at masuportahan ang mga naiwan, napilitan siyang humanap ng paraan para kumita ng mas malaki. Dito na nagsimula ang bagong kabanata sa kanyang buhay. Noong early 1950s, dumating si Ip Man sa isang desperadong punto. Wala siyang malaking pera. May bisyo pa siyang kailangang tustusan at malayo siya sa kanyang pamilya. Kaya naisip niyang gamitin ang tanging yaman na meron siya, ang Wing Chun. Hindi ito dahil sa ambisyon o kagustuhang sumikat kundi dahil sa pangangailangan. Ang mga unang estudyante ni Ip Man ay hindi mga mayayaman o kilalang tao.
Karamihan sa kanila ay mga trabahador mula sa Restaurant Workers Association, mga karaniwang tao na gusto lang matutong ipagtanggol ang sarili. Ang iba naman ay mga kabataang puno ng galit at takot sa panahon ng kaguluhan sa Hong Kong. Isang lungsod na noong panahong iyon ay puno ng tensyon at karahasan. Sa kanila, ang Wing Chun ay hindi lang disiplina, kundi paraan para mabawi ang kumpiyansa at lakas ng loob. Ngunit hindi naging madali para kay Ip Man nang magtayo ng paaralan. Maraming estudyante ang dumarating pero umaalis din pagkatapos ng ilang buwan. Kulang ang pambayad, kulang ang gamit at madalas ay kulang din ang pagkain. Ilang beses niyang inilipat ang kanyang klase. Una sa Castle Peak Road sa Sham Shui Po at kalaunan sa Litat Street sa Yau Ma Tei. Pero kahit mahirap may liwanag pa rin sa dulo. Ang ilan sa kanyang mga estudyante ay umangat ang kakayahan at nagtayo rin ng sarili nilang Wing Chun schools. Sumali sila sa mga sparring match laban sa ibang estilo ng martial arts at kadalasan sila ang nananalo. Ang mga tagumpay na ito ang nagpatibay sa pangalan ni Ip Man. Unti-unti nagsimulang umikot sa buong Hong Kong ang usapan tungkol sa misteryosong gurong ito na kayang talunin ang kahit sinong kalaban gamit lang ang bilis, timing at disiplina. Habang tumataas ang kanyang reputasyon, mas nagiging komplikado naman ang kanyang personal na buhay. Noong around 1955 nakilala niya ang isang babae mula Shanghai na tinawag lang ng mga estudyante bilang Shanghai Po. Naging malapit sila at nagkaroon ng anak na lalaki na pinangalan ng Ip Shua. Walang nakakaalam nito noon at lalong hindi alam ng asawa niyang si Chong Wing Sing na nanatili pa rin sa Foshan. Ngunit dumating ang trahedya. Noong 1960 pumanaw si Chiong dahil sa cancer. Kahit matagal na silang magkahiwalay at may ibang babae si Ip Man, labis pa rin ang kanyang pagdadalamhati. Hindi niya kailanman ipinakilala si Shanghai Po o ang kanilang anak sa dalawa niyang anak na sina Ip Chun at Ip Ching. Pagsapit ng 1962, dumating din sa Hong Kong ang dalawang anak ni Ip Man matapos ang mahabang panahon ng pagkakahiwalay. Doon muling nabuo kahit paano ang isang bahagi ng kanyang pamilya. Habang patuloy na lumalaki ang pangalan ni Ip Man sa Hong Kong, nagbago rin ang klase ng mga taong gustong mag-aral sa kanya. Mula sa mga ordinaryong trabahador, dumami na ang mga may kaya at mga profesional na naakit sa kakaibang epektibidad ng Wing Chun. Dahil dito, unti-unting gumanda ang kanyang kalagayang pinansyal, pero hindi pa rin tuluyang nawala ang kanyang bisyo. Noong 1967, nakipagtulungan si Ip Man sa ilan sa kanyang mga estudyante para itatag ang Wing Chun Athletic Association. Ang layunin daw nito ay palaganapin ng Wing Chun, pero ayon sa ilan, isa rin itong paraan upang matulungan siyang mapanatili ang kita, lalo na't patuloy pa rin ang kanyang paggamit ng opium. Isa sa mga dating estudyante ni Ip Man na si Duncan Leong ay minsang nagsabi na ginagamit daw ng kanyang guro ang ilan sa bayad ng mga estudyante para tustusan ang bisyo nitong opium. Isang bagay na lalong nagpahirap sa buhay ng matandang master at tila hindi patapos ang dagok ng tadhana dahil noong 1968 pumanaw din ang kanyang kasintahan na si Shanghai Po dahil sa cancer. Naiwan ang anak nilang si Ip Siua na kalaunan ay susunod din sa yapak ng kanyang ama bilang isang Wing Chun practitioner. Sa kabila ng magulong personal na buhay ni Ip Man sa pagitan ng bisyo, lungkot at pagkawala ng mga mahal sa buhay, hindi niya kailanman iniwan ang kanyang sining. Habang lumalawak ang kanyang pangalan sa Hong Kong, mas lalo rin niyang pinatatag ang pundasyon ng Wing Chun sa modernong panahon. Ngunit kung pag-uusapan ang tunay na pamana ni Ip Man, hindi ito maihihiwalay sa isang pangalan, Bruce Lee. Si Bruce Lee na kinikilalang icon ng martial arts at pelikula ay minsang naging batang estudyante ni Ip Man noong 1950s. Ang yugto ng kanilang pagsasanay ang naging isa sa pinakatanyag na kabanata sa kasaysayan ng martial arts. Ilang dekada matapos iyon ginawa itong pelikula sa seryeng Ip Man na pinagbidahan ni Donnie Yen kung saan ipinakita ang eksenang lumapit ang batang Bruce Lee upang magpaturo sa respetadong maestro. Sa Ip Man 3, ipinakita kung paano nagsimula ang pagnanais ni Bruce na maging alagad ng Wing Chun. At sa Ip Man 4, makikita naman ang mas malalim na koneksyon ng dalawa. Nang bumisita si Ip Man sa Amerika para muling makita ang dating estudyante niyang ngayoy isang pandaigdigang bituin. Ang impluwensya ni Ip Man kay Bruce Lee ay hindi maitatanggi. Sa ilalim ng kanyang gabay, natutunan ni Bruce ang mga pangunahing prinsipyo ng Wing Chun, disiplina, bilis, at tamang paggamit ng enerhiya. Kalaunan, ginamit ni Bruce ang mga aral na iyon sa pagbuo ng sarili niyang pilosopiya sa martial arts, ang Jeet Kune Do, isang estilo na nakatuon sa pagiging simple, mabilis at epektibo.
Ngunit kung iniisip mong si Bruce lang ang natuto, nagkamali ka. Dahil sa pandaigdigang kasikatan ni Bruce Lee, mas lalo ring nakilala si Ip Man at ang Wing Chun sa buong mundo. Sa madaling sabi, ang estudyante ang nagdala ng kanyang guro sa kasaysayan ng mga alamat. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? Paano napunta si Bruce Lee sa ilalim ng gabay ni Ip Man? Ayon sa mga pananaliksik at kwento ng mga taong malapit sa kanila, ibang-iba raw si Bruce sa imahin niyang seryoso at disiplinadong mandirigma na nakikita natin sa mga pelikula. Bilang bata palabihero, pasaway at pala sa pakipag-away si Bruce. Lumaki siyang artista sa mga pelikulang Cantonese pero sa labas ng kamera, miyembro siya ng isang street gang na tinawag na Junction Street Tigers. Dahil sa dami ng suntukan sa lansangan, napagtanto ni Bruce na kailangan niyang matutong lumaban ng mas maayos, hindi lang para manalo kundi para mabuhay. Isang araw ipinakilala siya ng kaibigan niyang si William Cheung na estudyante na noon ni Ip Man. Nakita ni Cheung ang potensyal sa batang si Bruce kaya dinala niya ito sa kanyang guro. Nung panahong iyon 15 anyos pa lang si Bruce Lee at walang kamuwang-muwang na ang lalaking makikilala niya ay magiging pundasyon ng kanyang pagiging alamat. Tinanggap ni Ip Man si Bruce pero hindi agad siya tinuruan ng personal. Sa halip ipinasa muna siya sa isa sa pinakabeteranong estudyante ni Ip Man, si Wong Shun Leung, isang mahusay na manlalaban na bihasa sa Wing Chun. Si Wong ang unang nagturo kay Bruce ng mga basic na prinsipyo, footwork, timing at tamang distansya sa laban. At gaya ng inaasahan, mabilis natuto ang batang si Bruce. Sa sobrang bilis ng progreso niya, napansin agad ito ni Ip Man. Unti-unti nagsimula na rin siyang makialam mismo sa training ni Bruce. Hindi lang siya nagturo ng diskarte sa labanan, kundi pati ng filosofiya sa likod ng sining. Kung paano gamitin ng isip bago ang katawan, at kung paano maging kalmado kahit nasa gitna ng gulo. Dito nagsimulang maunawaan ni Bruce ang lalim ng martial arts. At mula roon, nabuo ang isa sa pinakabantog niyang linya, Be Water, my friend. Isang simpleng pangungusap na sumasalamin sa esensya ng Wing Chun. Ang kakayahang umangkop, dumaloy at manatiling matatag sa kahit anong sitwasyon. Pero kahit maganda ang simula, hindi rin naging madali ang paglalakbay ni Bruce sa loob ng paaralan ni Ip Man. Dahil sa kanyang bilis, talento at dating pagiging child actor, nagsimula siyang kainggitan ng ilang kapwa estudyante. May ilan pang nagtulak na paalisin siya sa paaralan gamit ang diskriminasyon bilang sandata. Ang dahilan, ang ina ni Bruce ay Eurasian, ibig sabihin may dugong kanluranin. Para sa ilan, hindi raw tama na ituro ang lihim ng Chinese martial arts sa isang half-foreigner. Ngunit tumindig si Ip Man laban sa tradisyong iyon. Hindi siya nagpatalo sa mga argumento ng lahi o purong dugo. Nakita niya ang determinasyon ni Bruce at higit sa lahat nakita niya ang potensyal ng isang batang kayang dalhin ng Wing Chun sa susunod na henerasyon. Ang desisyong iyon, naturuan si Bruce Lee sa kabila ng lahat ng pagtutol, ang naging pinakamahalagang hakbang sa kasaysayan ng Wing Chun. At sa paglipas ng panahon, ang batang itinanggol niya noon ay siyang magpapakilala ng sining na iyon sa buong mundo. Kahit ipinagtanggol siya ni Ip Man, hindi may kakaila na nag-iwan ng malalim na bakal ng galit at selos ang ilang kaklase ni Bruce Lee. Kailangang harapin ni Bruce ang komplikadong sitwasyon sa paaralan, ang inggit, ang pagkiling sa lahi at ang mga pagsubok ng kabataan, habang patuloy na pinagsisikapang mahasa ang kanyang kakayahan sa martial arts. Ngunit sa halip na mabuwal, ito ang naging gatong ng kanyang determinasyon. Dito nabuo ang resilience na daladala niya hanggang sa kanyang pagiging alamat. Kahit puno ng hamon, nagpatuloy si Bruce sa pagsasanay sa ilalim ni Ip Man at ni Wong Shun Leung. Sa mga sumunod na taon, aminado si Bruce na ang unan niyang dahilan sa pag-aaral ng Wing Chun ay hindi ganap na malinis. Gusto niya lang matutong lumaban sa mga kalabanggang. Pero anumang motibo, ang tunay niyang dedikasyon at talento ang nagpatingkad sa kanya. Ang mga itinuro ni Ip Man, ang teknikal na gamit ng katawan, ang filosofiya ng Wing Chun at ang disiplinang kailangan upang umangat, lahat iyon ay naging ugat ng pagiging isang huwarang mandirigma. Ngunit kahit gaano pa siya kahusay sa martial arts, hindi agad nawala ang mga problema ni Bruce. Patuloy pa rin ang kaguluhan sa lansangan at ang kaugnayan niya sa gang. Dahil dito, napagpasyahan ng kanyang pamilya na para sa kaligtasan niya, ipadala si Bruce sa United States ng 18 taong gulang siya. Doon nagtapos ang formal niyang pagsasanay kay Ip Man, pero hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Sa Amerika, isang bagong kabanata ang nagbukas. Dito niya pinagpatuloy ang paghasa sa kanyang sining, itinayo ang sariling mga paaralan, at ibinahagi ang kaalaman niya sa mga nagnanais matuto.
Sa paglipas ng panahon, nahalina ang Hollywood sa kanyang karisma at kakayahan sa pakikipaglaban. Mula sa isang dating batang estudyante, naging pandaigdigang bituin si Bruce Lee at ang pinaka-impluwensyal na tao sa kasaysayan ng martial arts cinema. Ang mga pelikula niya ay hindi lang nagpakilala ng kung fu sa buong mundo, binago rin niya ang anyo ng action genre. Mula noon, ang mga laban sa pelikula ay hindi na basta away lang, naging sining at filosofiya ng kilos dahil kay Bruce Lee. Ngunit hanggang ngayon may isang tanong na hindi pa rin namamatay sa isip ng mga tagahanga. Sino ang mananalo kung maglalaban si Ip Man at Bruce Lee? Isang imahinasyong nakakaaliw pero hindi madaling sagutin. Oo, tinuruan ni Ip Man si Bruce ng Wing Chun, ngunit hindi niya natapos ang buong pagsasanay sa ilalim ng master. Si Ip Man naman ilang dekadang binuo ang kanyang sining bilang isang disiplinado at bihasang guro. Kung sa teknikal at karanasan malamang na si Ip Man ang may kalamangan. Ngunit ang kagandahan ng laban ay nasa pagbabago ng mag-aaral. Dahil hindi na natili si Bruce Lee sa anino ng Wing Chun. Ginamit niya ito bilang pundasyon para likhain ang sarili niyang filosofiya, ang Jeet Kune Do, isang sining ng pakikipaglaban na nakabatay sa pagiging praktikal at madaling umangkop. Pinagsama niya ang iba't ibang estilo ng martial arts upang mabuo ang isang bagong uri ng kilos, malaya, likido at hindi nakakulong sa mga lumang panuntunan. Sa imahinasyong labang madalas pag-usapan ng mga tagahanga, maraming nagsasabi na kung sakaling magharap sina Bruce Lee at Ip Man, magiging laban ito ng dalawang henerasyon, ng disiplina laban sa inobasyon. Sa ganitong sitwasyon si Bruce Lee ay malamang gagamit ng Jeet Kune Do, ang sarili niyang filosofiya sa pakikipaglaban na nakatuon sa bilis, kakayahang umangkop at pagiging praktikal. Samantalang si Ip Man naman, dala ang dekada ng karanasan at malalim na pagkaunawa sa Wing Chun, ay magiging isang kalabang hindi basta matitinag. Ang isa ay tulad ng tubig, umaayon sa daloy ng sitwasyon, habang ang isa ay parang bato, matatag, tiyak at hindi madaling baguhin. Sino ang mananalo? Walang makapagsasabi. Dahil sa totoo lang, ang laban na ito ay mananatiling isang haka-haka lamang, isang what-if na produkto ng ating paghanga. Ang mahalaga, pareho silang nag-iwan ng pamana, na higit pa sa anumang paligsahan. Ang inspirasyong patuloy na binibigay nila sa mga martial artist at action fans sa buong mundo. Ngunit sa likod ng alamat dumating ang malungkot na katapusan. Sa huling yugto ng kanyang buhay, hinarap ni Ip Man ang isa sa pinakamabigat na kalaban, throat cancer. Isang karamdaman na unti-unting humina sa kanyang katawan. Noong ikadalawa ng Disyembre 1972, pumanaw siya sa Hong Kong. 7 buwan bago rin tuluyang mamaalam si Bruce Lee. Bago siya bawian ng buhay, ginawa ni Ip Man ang isang napakalalim na desisyon. Sa kabila ng panghihina, pinili niyang ipa-video ang kanyang huling pagtatanghal ng Wing Chun. Isang paraan para manatili ang kanyang kaalaman kahit wala na siya. Sa video na iyon, makikita siyang nag-iensayo gamit ang wooden dummy, halatang hirap at madalas huminto para huminga. Habang nakatayo sa tabi ang isa sa kanyang mga anak, handang tumulong kung kinakailangan. Isang eksenang muling binigyang buhay sa pelikulang Ip Man Teatro at hanggang ngayon, isa sa pinakamasakit ngunit pinakamakapangyarihang alaala ng kanyang pamana. Ngunit ang kanyang kamatayan ay hindi naging katapusan ng kanyang kwento. Hanggang ngayon, milyon-milyong tao sa buong mundo ang patuloy na nag-aaral ng Wing Chun. Bawat isa'y dala ang bahagi ng aral at espiritu ni Ip Man. Para sa marami, hindi lang siya isang guro. Isa siyang huwaran ng disiplina, respeto at pagtitiyaga. Ang kanyang buhay ay paalala na ang tunay na lakas ay hindi lang nakikita sa suntok o sipa, kundi sa kakayahang manatiling tapat sa prinsipyo kahit sa gitna ng hirap. Sa mga pelikula, madalas nating nakikita si Ip Man bilang isang halos perpektong bayani, matatag, walang talo at tila higit pa sa tao. Pero sa katotohanan, siya ay isang taong puno ng kababaang loob at sakripisyo. Hindi siya alamat dahil sa kanyang mga laban, kundi dahil sa kanyang pagpupunyagi, sa paraan ng pagtuturo at sa pagpapatuloy ng sining ng Wing Chun. Totoo, pinalawak ng mga pelikula ang kanyang pangalan at ginawang cinematic immortal si Ip Man. Ang kanyang sariling anak na si Ip Chun pa nga ang unang gumanap sa kanya sa pelikulang Bruce Lee, The Man, The Myth noong 1976. Pero ayon kay Donnie Yen na siyang pinakatanyag na gumanap bilang Ip Man sa modernong panahon, may kaba siyang naramdaman matapos ang Ip Man 2. Aniya, baka masobrahan ang paggawa ng pelikula tungkol kay Ip Man. Baka malunod ang tunay na aral sa sobrang kasikatan.
At totoo nga sa dami ng bersyong lumabas, unti-unting nagiging parang alamat na hindi na totoo si Ip Man sa mata ng ilan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon nananatili ang katotohanan. Si Ip Man ay hindi isang mito, isa siyang tao, isang guro, at isang ama na. Sa kabila ng lahat ng kahinaan ay nag-iwan ng isang walang hanggang pamana.